Bago dumating ang 12:00 ng tanghali ay hinila si Arabella ni Mrs. Rosegate sa isang Japanese restaurant. Muli ay nag-order na naman ito ng katakot-takot na pagkain. "Rose, I don't think..." Busog pa siya sa merienda nila. "You should try different kinds of food. Alam mo bang ang pagkain ng tanging makapagpapaligaya ng gusto sa isang tao?" "Akala ko'y love," biro niya. "Love is bittersweet. Laging may kasamang lungkot. Pero ang pagkain, puro kasiyahan lang ang bigay nun." "Paano kung maempatso ka?" Malakas na naging tawa ng writer. Sinimula nitong tambakan ng pagkain ng pinggan niya. Tinikman niya ang isa sa mga putahe. "Oh, masarap hindi ba?" sabi nito. "Oo, pero higit na masarap dito ang luto ni Aki. Pag natikman mo ang luto niya, baka hindi ka na tumayo sa mesa," sabi niya. Akira Laguarga. Hindi ba't ang Akira'y pangalan ng lalaki? Sa panahong ito ay hindi na uso yan. Parents can name their children anything they want. May narinig din akong chismis tungkol sa kanya. They say also that she hates men and loves women. Lesbian ba siya? Sorry sa question. Nauutal na tanong nito. Sa ilalim ng kama, nakita ni Akira ang kanyang rubber shoes. Mabilis niyang isinuot ang mga iyon. Araw-araw, pagkatapos ng klase niya sa university, ay nag-exercise siya sa gym. Sumasaglit lamang siya sa dormitory para magpalit ng gym clothes. "Sige na naman, Aki. Sumama ka na sa amin ngayon ni Hiroshi." "Wala namang masamang mangyayari kung hindi ka makakapag-gym ngayon," pakiusap ng roommate niyang si Sayoko. "Date yung dalawa yun. Makakagulong lang ako sa inyo." Binitbit na niya ang kanyang gym bag. "Kasama namin si Makoto. Kilala mo naman siya, hindi ba? Classmate mo siya sa English. Magiging group date ito." "Sorry, pero hindi ako nakikipag-date." Mataman siyang pinagbasda ng babae. "Ayaw mo talaga sa lalaki, no?" wika nito. "Ano naman gagawin ko sa kanila?" "Lahat ng tao rito sa dorm ay sinasabing tomboy ka, na ang gusto mo ay babae, pero hindi ako naniniwala ron. 2 taon na tayong magkasama sa kwarto, pero kahit minsan ay hindi mo ako tsinansingan." Napangiti siya. "Siguro'y dahil mas gusto kitang maging kaibigan o talagang hindi ko type ang mga katulad mo, Sayoko." Binato siya nito ng unan. "Kahit kailan talaga hindi kita makakausap ng maayos," reklamo nito. "Enjoy your date," sabi niya, sabay bukas ng pinto. Nagkagulatan sila ni Akiko na akmang kakatok na sana ng pinto. "Aki, may isang bisyo na naghahanap sa iyo sa baba," bulalas nito. "Lalaki? Sino?" Napalapit si Sayoko. "Baka hindi ako kailangan niya," sabi niya. Malabong may lalaking maghahanap sa kanya, lalo na iyong bisyonen o ubod ng gwapong lalaki. Ilag siya sa mga lalaki, lalo na kung may hitsura mga iyon. Natitikman ng mga iyon ng matalas niyang dila. Hinihiya talaga niya ang mga iyon, para kasi sa kanya ang mga lalaking may mukhang ay walang ibang pinagmamalaki. "Ikaw, Akira Laguarga," ang sinabi niyang hinahanap niya. Galing pa raw siya ng Pilipinas. Pilipinas? Naalala niya ang kanyang ama. Isa itong Pilipino, at pagkatapos ng diborsyo nito sa kanyang Haponesa ay nagbalik ito sa sariling bansa. Mula noon ay wala na siyang nabalitaan dito. Hindi na siya tinawagan o sinulatan man lang nito. Ang tanging iniwan nito sa kanya ay ang apelyido nitong Laguarga. Isang apelyidong papalitan niya oras na makapag-ipon siya ng pera. "Sinong lalaking iyon, Aki?" ani Sayoko. "Ngayon lang nangyari to. Madalas ay panay mga babae naghahanap sa'yo," ani Akiko. "Posible kayang inutusan ng ama niya ang lalaking naghahanap sa kanya?" Nagmamadali siyang bumaba. Sa reception hall ay nakita niya ang bisita niya. Totoo nga ang sinabi ni Akiko. Bisyo na ng lalaki. May cleft chin din ito. Nang tumayo ito para salubungin siya ay napansin niyang matangkad ito para sa isang Pilipino.
May 5'10" siguro ang height nito. Akira, nakangiting sabi nito. Noon niya nakita ang dala nitong kahon. Pinapunta ka ba rito ng ama ko? Sabi niya sa Pilipino. Hindi, pero nang magkita kami sa Maynila, nung isang taon ay nabanggit niyang dito ka sa Shijunko nagkokolehiyo. Nagbabaka sakali lang akong makita kita rito. Alam mo bang 3 universities yata ang pinuntahan ko sa paghahanap sa'yo? Namaywang siya. Sino ka ba? At anong kailangan mo sa akin? Mataray niyang sabi. Ako si Michael, pinsan mo. Wala akong natatandang pinsan na Michael ang pangalan. Well, hindi naman kasi tayo magpinsang buo. Ang magpinsang buo ay ang father mo at ang papa ko. We're second degree cousins. Hindi pa rin niya matandaan kung sino itong kaharap niya. 2 beses pa lamang siya nakakapunta sa Pilipinas. Doon ay maraming ipinakikilala sa kanya ang ama niyang mga kamag-anak. Ngunit bata pa siya ng mga panahong iyon. Nasa grade school pa lamang siya. Sorry, pero di talaga kita matandaan. Nilagpasan niya ang lalaki. Kahit pinsan pa niyang Michael na ito ay hindi siya interesado. Wala siyang panahon sa sino mang lalaki. You were 8 years old nang pumunta ka sa hacienda namin. Naglaro pa nga tayo, kasamang sister kong si Elsie at ang tita nating si Satin. I taught you about horses. I even gave you a ride on my horse Salamander. Nagsimulang mag-alaala niya ang insidenteng sinasabi nito. Binalikan niya ito ng tingin. Almost 12 years ago na iyon. Natatandaan mo na? Lumuwang ang pagkakangiti nito. So, hindi pa rin ako interesado makipag-usap sa'yo. I don't like guys at ang sino mang lalaking miyembro ng pamilya, lagwarga, ay kinakamuhian ko. Natigilan ng lalaki. Sumibad siya ng alis. Usually ay 2 hours lamang siyang nag-workout sa gym. Ngunit ngayong gabi ay nag3 oras siya. Kailangan niyang maalis ang galit niya sa ama na muling ipinaalaala nitong Michael na ito. Matagal na niyang itinakwil ang kanyang ama. Kinalimutan pagkatapos siyang pabayaan ito. Para sa kanya ay patay na ito. Nang lumabas siya ng gym ay 11 o'clock na. 12 o'clock ang curfew sa dorm nila. Hindi siya nag-aalang mapagsarahan. 3 bloke lang naman ang lalakarin niya para makarating doon. Minabuti niyang mag-jogging na rin para mas mapagod siya at magtuloy-tuloy ang tulog niya. Nakakaisang bloke na siya ng 2 lalaking natatakpan ng mga bonnets ang mga mukha ng humarang sa daraanan niya. Akala mo siguro ay basta-basta na lang namin mapapaglapas ang kaibangan mo, no? Tinangka niyang lagpasan ng mga ito, ngunit sinunggaban siya nito. Nanlaban siya. Last year, umatan siya ng isang karate class. Nakaabot siya ng purple status bago niya iniwan iyon dahil puro lalaki nagiging classmates niya. Hindi niya matika mga ugali ng mga yon. Agad niyang nasipa ng maselang parte ng isa sa mga lalaki. Susuntukin na sana niya sa mukha ang isa pa nang maramdaman niyang mahigpit na paghawak sa kamay niya. Napalingon siya. 3 lalaki pa ang nasa likuran niya. Bago pa siya nakagalaw uli ay nahawakan na ng mga ito ang isa pa niyang kamay. Agad siyang sinimkuraan ng isa sa orihinal niyang kalaban. Nanlabo ang paningin niya. Ibinagsak siya sa kalsada ng mga lalaki. Bakero, pagmumura ng isa. Akala mo siguro ay hindi nakapaghandaan ng paglalaban mo. Natawa ito. Pagkatapos ng gabing ito ay hindi ka na makakapagmalaki sa akin, Akira. Nagwala siya. Pinilit niyang makahulagpos, ngunit nanatiling mahigpit ang pagkakahawak ng mga lalaki sa mga kamay at paa niya. Hindi niya kayang labanan mga ito. Hindi niya maliligtas ang kanyang sarili sa pagkakataong ito. Nakaligtas siya noon sa pagtatangka ng stepfather niya dahil nag-iisa lang yon. Ngunit ngayon ay hindi sapat ang lakas niya sa 5 demonyo. Kinasusuklaman talaga niya ang lahat ng lalaki. Wala nang ginawa mga ito kundi saktan siya, hiyain at pagtangka ang pagsamantalahan. Sumigaw siya ng malakas. Agad iyong naputol nang ipasak sa bibig niya ang makapal na tela. Masyado mo kaming nilait, Akira. Ipinahiya. Kaya ngayong gabi ay pagliligayahan mo kaming lahat.
Nagtawanan ng mga lalaki. Natiyak niyang tuluyan ng sisirain ng mga ito ang kanyang buhay. Napapikit siya. Gusto niyang isigaw sa kalangitan kung bakit nangyayari ito sa kanya. Bakit siya laging inaapit, sinasaktan ng mga lalaki? Ang ama niya ang unang nanakit sa kanya. Nantalikuran siya nito at iwanan. Sumunod ay ang stepfather niyang nagtatangkang gasahain siya. Nakaligtas siya mula rito, ngunit mas pinaniwalaan ito ng kanyang ina. Kinampihan nito ang stepfather niya at inakusahan pa siya ang nang-akit sa lalaki. Naramdaman niya ang pagwasak sa kanyang damit. Tumulo ang luha niya. Akira! Akira! Nagdilat siya ng mga mata. Napakurap siya. Ang mukha ni Michael ang nakita niya sa kanyang harap. Noon niya napansing wala nang pumipigil sa mga kamay at paa niya. You're safe. Hindi ka na masasaktan pa ng mga gagong yun. Tinulungan siya nitong makabangon. Nakita niya ang 5 lalaking nakabulagta sa paligid. Ikaw ang gumawa nito? Paano? Hinambalos ko sila ng kuha kong tubo. Masyado silang busy sa ginagawa nila sa'yo kaya hindi nila ako napansin. Hinubad nito ang suot nitong jacket at ibinalot iyon sa kanya. Patay na ba sila? Duguan ng mga attackers niya. Iyon lang ang isang basag lang ang mukha. Buhay sila pero tiyak kong sa ospital ang bagsak nila. Gusto mo bang isuplong natin sa mga pulis? Umiling siya. Nagpahid ng luha. May eskandalo lamang ako at tiyak na palalabasin ng mga abogado ng mga yan na malandi ako. Nakasalanan ko kung paano to nangyari. Baka nga mabaligtad pa nila ang lahat at... Napatingin siya sa lalaki. Isang foreigner dito sa Japan. Sa ginawa nitong pagliligtas sa kanya, posibleng makasuhan ito ng frustrated murder. Kailangan natin makaalis dito. Sa hotel na tinutuluyan ni Michael Lahuguarga, siya humantong. Kung tumuloy siya sa dorm, marami magtataka sa itsura niya. Madali niyang mabibigyan ng dahilan ng mga pasa niya. Sasabihin niya aksidente, pero ang pagkakasira ng damit niya, mahirap ipaliwanag yon. Kailangan niya makakuha ng bagong damit. Isang matangkad na lalaki ang inabutan nilang nakahiga sa isang twin beds ng hotel room. Pio, makikisiksik ka muna ron sa kwarto ni Wendell, sabi ni Michael. Hoy Michael, patay ka kay coach. Ba't ka nagdala rito ng babae? Gago, pinsan ko si Akira at kailangan niyang pansamantalang matutuluyan ngayong gabi. Pinsan? Lokohin mong lelong mo. Pagdating natin sa Pilipinas, isusumbong kita kinasatin. Patay ka ron pag nalaman nilang nagdala ka ng prostitute. Hindi ako prostitute, banat niya. Natameme ang lalaki nangangalang Pio. Natawa si Michael. Half Japanese lamang si Akira at marunong siya magtagalog. Naiintindihan niya ang lahat ng pinagsasasabi mo. Kaya mabuti pa pare mag-sorry ka na sa kanya bago ka mapahiya ng husto. Pasensya na. Sorry. Hiyang-hiyang sabi ni Pio. Dun ka na rin matulog sa kwarto ni Wendell. Walang imik na lumabas ng kwartong lalaki. Pasensya ka na rin kay Pio. Mabait naman yon. Kasama mo nagpunta sa Japan ng mga kaibigan mo? Kaibigan na teammates. Nanalo kasi sa championship ang basketball team namin. Kaya itong bakasyon dito sa Japan ang regalo sa amin. Sa Sunday, pabalik na kami sa Pilipinas. Lumapit ito sa phone. Tumawag sa boutique na bukas ng 24 hours sa ground floor ng hotel. Ino-order siya nito ng mga bagong damit. Domo arigato, Michael-san. Mahina niyang pagpapasalamat sa lalaki. Wala yon. Teka muna, nakaisip ka na ba ng mga dahilan sa pagbalik mo bukas sa dorm kung bakit di ka na nakauwi ngayong gabi? Sasabihin ko nakitulog ako sa bahay ng pinsan ko. Napangiti ito. That's a good reason at totoo pa. Bakit ka nga pala nandun sa kalye? Akala ko'y umalis ka na pagkatapos kitang tarayan. Nasabi kasi sa akin ng mga friends mo sa dorm na dun ka dumaraan pagkagaling mo ng gym. Inabangan kita. Nagkaintindihan kayo ni Sayoko? Marunong akong kaunting Nipongo at gusto ko ring ibigay yan sa'yo. Itinuro nito ang umbok sa bulsa ng jacket nitong suot niya.
Nang hugutin niya iyon ay nakita niya ang kahong daladala nito kanina sa dorm. Binili yan ni Satin para sa'yo at magagalit sa akin ng babaeng yon kung hindi mo tatanggapin. Si Satin, nagbalik sa alaala niya ang itsura ng babae. 12 anyos ito nang mahuli niyang makita rito. Pero parang matanda na kung kumilos at mag-isip. Parang nanay ang dating ng ugali nito. Kamusta na siya? May asawa na ba siya? Malakas na naging tawa ng pinsan niya. Malabo yata mag-asawang babaeng yon. Nakakatakot. Ang tapang-tapang niya. Lahat kami sa bahay natataranta pag nag-utos na yon. Kasama mo sa bahay si Satin? Yeah, pati na rin ang lola at lolo ko. At ang mga anak kong sina June at July. May asawa ka na? Umiling ito. Nahihirapan ako makakita na mapapangasawa. Anito. Lagi kasing inaaway ni na Satin ng mga anak ko ang magiging girlfriend ko. Pilya pala mga anak mo. Ilang taon na ba sila? 11 years old. What? Ilang taon ka na ba? 24. Ha? Totoo bang anak mo sila o ampon? Para kang magkakaanak ng may kaedad na 11 years old. Naging father ka na nila ng 13 pa lang? Yeah. Are you sure gusto mong marinig ang kakaibang kwento ng pamilya namin? Dinala kita rito para makapagpahinga. Malabong makatulog ako at interesado akong malaman ang kwento nyo. Nang gabing iyon ay natuklasan niya ang tungkol sa buhay ng kanyang pinsan, ang pagkamatay ng ama nito at ng kapatid na si Elsie, ang pagkakaroon nito ng mga anak at maging kung paano ito naging isang basketballista. Nabanggit din nitong may bago ng pamilya ang ama niya pero hindi siya interesado roon. Ayan, kompleto na ang biography ng iyong pinsan. Siguro naman ay kwekwentuhan mo rin ako ng buhay mo rito at kung bakit ka naging man-hater. Nagulat siya. Ganun ba ako ka-obvious? Natawa siya. Hindi naman, para halang suplada. Kaya ko nalaman yung tungkol sa pagiging man-hater mo dahil na rin sa kwento ng mga friends mo sa dorm. In-interview mo yata sila ng husto ah. Natutuhan ko lang iyon nung nag-aaral pa ako sa Masscom. But you're changing the subject. Hindi ka pa nagkakwento. Pinagbasdan niya ito. Kahit nagkakaila siya dito, masasabing isa pa rin itong estranghero. Isa rin itong lalaki, taglay ang apelyidong kinamumuhian niya. Ngunit, but then mukhang pagod ka na, wika nito. You better rest here. Hihintayin ko na lang kung kailan ka magkakwento ng life story mo. 1 linggo ang bakasyon namin dito sa Japan. Dadalaw-dalawin na lang kita sa dorm nyo. Tumayo ito. Naglakad patungo sa pinto. Hindi ka makatulog dito? Aki, we're cousins. Pero madudumi ang utak ng mga kasama ko. Besides, may reputation din akong bilang isang lady killer. Kahit 2 pa ang higaan dito ay walang mangyayari. Madudumihan pa rin ang reputation mo. Ayoko mangyari yon. I will always protect your honor, Akira. Nang makalabas na ito ng kwarto ay naging malinaw na sa kanya na iba-iba ito sa lahat ng mga nakilala niya. Si Michael Laguarga ay isang lalaking maaari niyang respetuhin at pagkatiwalaan. Nang mag-volunteer siyang maging tour guide ni na Michael at ng mga kasama nito ay nagulat ang pinsan niya. Ngunit labis din itong natuwa. Ang ibinigay niyang dahilan dito ay bilang pasasalamat sa ginawa nitong pagliligtas sa kanya. Ngunit ang totoo, gusto rin niyang makilala ng husto ang pagkatao nito. Sa loob ng 1 linggo ay nakilala niya ito ng husto. Ang respeto at paghanga niya rito'y lumaki. Natuklasan din niya ang isa sa mga masasamang obsession nito. Mas interesado itong mamili ng mga manga at original video animation kaysa mamasyal sa iba't ibang lugar tulad ng mga teammates nito. Isa pala itong otaku or die-hard fan ng mga Japanese comics and cartoons. Bagamat nagkakaintindi ito ng Japanese, hindi ito marunong magbasa ng Japanese characters. Siya naging translator at guide para mabili nito ang lahat ng mga gusto nito. Mas madalas tuloy ay silang 2 lamang magkasama at iniiwanan nila ang mga teammates nito. Noong huli lamang niya natuklasang sinasadya nito iyon. Pinoprotektahan pala siya nito sa atensyon ng mga kaibigan nito. Michael, kaya ayokong
Kaya kung itataboy ang anumang unwanted attention ng mga lalaki, sabi niya rito. I know, ang pinoprotektahan ko lang ay yung feelings sa mga friends ko. In case hindi mo pa alam, you happen to be very cute, very kawaii. At pag na-inlove ang mga teammates ko sa'yo, mai-in-despair sila. Masisira ang concentration nila sa paglalaro ng basketball. Papangit ang laro ng buong team. Nani? Kwan ay galit na sabi niya. Malakas ang naging tawa nito bago siya inakbayan nito. You're okay, Aki. Masarap kang kasama. I can always be just me. Hindi ko kailangan magpa-impress sa'yo o alagaan kang tila isang babasaging kristal. You can hold your own. In fact, sa tingin ko'y kaya mo ring gawin ang lahat ng kaya kong gawin. Nagtaka siya. Usually naiinis siya kapag nadidikit siya sa katawan ng sinumang lalaki. Ngunit ang akbay nito ay iba. Very protective. Walang mali siya. Pag nagkaroon ka ng pagkakataon, bisitahin mo kami sa Pilipinas. Kami naman magpapasyal sa iyo roon. Higit na maganda ngayon ang asyenda simula ng pamahalaan ni Unisatin. Napatingala siya rito. Sa loob na maikling panahon, nagawa nitong makuha ang kanyang respeto at paghanga. At hindi na niya maaari pang maitanggi that she really liked him. Kung ito ay tinatawag na pag-ibig ay hindi niya alam. Ngunit ayaw niya magkahiwalay pa silang dalawa. Gusto ko rin silang makita. They seem like very interesting people. Anya. Pagdating mo ron, treat ko ang lahat. I'll make sure na ikaw naman na mag-enjoy. Michael, hindi lamang ako basta bibisita sa Pilipinas. Gusto kong doon ako tumira at ituloy ang pag-aaral ko. Nagulat ito. Sasama na ako sa pag-uwi mo ngayon at kung papayag si Satin, gusto ko sana'y doon tumira sa asyenda mo. Saglit na itong nakahuma. Ayaw mo bang tumira ako sa inyo? Nag-aalala siya. Marunong ka bang magluto? Of course, ako yatang number 1 sa cooking class namin. Ngumiti ito. Good. Mahigpit na niyakap siya nito. Isasama na talaga kita pabalik sa Pilipinas. Simula kasi nang mawalan kami ng cook, si Satin na nagluluto sa amin. Hindi namin matik ang luto niya. Sumasakitan siya namin. Hindi niya napigilan ng matawa. Natitiyak niyang isang bagong buhay ang naghihintay sa kanya sa Hacienda Dureza. At dito na po nagtatapos ang part 1 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod pang mga kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe!